Darkwave. Break it down. So bago tayo magsimula mga sir, ay nais ko lang pong ipakilala sa inyo itong Shoes Magic na legit shop dito sa Shopee. Nagpadala nga po sila ng Nike Air Jordan 1 na size 10, color white and red. At sa halagang 1899 lang may ganito ka na kagandang sapatos. At pagka bukas nga natin mga sir, bubungad agad dito yung libreng medyas. So isang pares na rin po yan mga sir. At bubungad na nga sa atin itong Nike Air Jordan 1. So napakaganda po ng appearance nito and yung quality. Talagang OEM po siya at hindi po siya tinipid. At sa murang halaga, meron na po kayo ganitong kagandang sapatos. And then meron na rin po siyang libreng dalawang pares ng shoelace. White and red pa po yan. So bali tatlong shoelace na yan mga sir. At kapag kabibili kayo ng ibang sapatos mga sir dito sa Shoes Magic, tignan nyo na lang po yung description box. Kasi yung ibang mga sapatos ay free, one pair lang ng medyas yung kasama dito. At kapag kabibili kayo mga sir, double check nyo na lang din po yung ratings dito. Dahil puro 5 star po yung mga ratings dyan. At kung ano po yung makita ninyo sa shop, ganyan na ganyan din po yung darating sa inyo. At kapag kabibili po kayo, mag-iwan na lang po ako ng link dyan sa pin comment at description box para pag click nyo po yan ay rerekta na po kayo sa mismong shop nila. At sa halagang 1,899 lang meron ka na ganitong kagandang sapatos. Meron ka ng pang forma, pang aral, pang pasyal at pang long ride. At basta usapang durability and quality, i-Shoes Magic mo na yan. Darkwave. Break it down. Darkwave. So for today's video vlog nga mga sir ay tuturuan ko nga pala kayo kung paano mag-install ng steering damper dito sa Honda TMX 125 Alpha pero may sidecar, no? So yan, mag-experiment tayo mga sir at tatry natin kung pwede siya. At kapag ka naka-single kasi kayo, dito mostly nilalagay eh. So sinubukan na rin namin siyang ilagay dito sa may bracket dito niya. Malambot lang tsaka gumagalaw kapag nililiko natin. Tapos yung iba naman kapag ka naka sidecar, nagbubutas sila rito sa may chassis dito banda, ayan, dito sa babang to. Tapos naglalagay na lang sila ng bushing or bushing, ayan. So dito nila banda nilalagay. Kaso ang problema naman dito sa may chassis, manipis lang to mga sir. Ayan, kung kakapay nyo dito, napakanipis lang yan. So hindi rin siya advisable, talagang pang motor show lang siya. Pero yung gagawin natin dito mga sir ay pang long ride setup kapag ka naka tricycle kayo. So meron naman mga naka single, dito talaga nila nilalagay. Tapos meron naman nakalagay dito, may bibilin kayo para malinis. Yung bracket dito nasa 500 yata yun to 1,000 pesos. So dito naman nila nilalagay mga sir sa ilalim ng telescopic. Tapos naka-diretso yung steering damper banda dito. Ayan, nakaganyan yan para malinis. Kaso ang problema na naman dun, magbubutas na naman dito sa may chassis. Ayan. So ito palang steering damper natin ay yung brand nya, Matrice. Ayan, original to na carbon. Ang presyo pala nito mga sir ay nasa 2,600 pesos. So ang size nito mga sir ay 345 mm. So kapag ka short stub naman kayo mga sir, sa leg siya nilalagay sa mga Mio, Wave, and medyo mabusisi rin yung conversion doon. So ang size naman na ginagamit nila doon ay 255 mm. So dito sa mga Pantra, 345 mm yung size na nilalagay nila. So hindi naman sila naglalagay sa handlebar kasi pangit din. Yung iba gumagasgas kasi dito sa may tangke. So dito natin siya banda ilalagay. So bali may kasama na rin pala siyang bracket dito. Ayan, pero itong bolts wala pang kasama yan. Nilagay ko lang yan dyan. Kasi nag trial and error kami.
Ngayon, mape-perfect na natin kung paano tayo mag-install dito. Magpapa-machine shop tayo mamaya. So, i-full watch nyo yung vlog natin. Tapos, may mga i-explain din ako mamaya kapag natapos na. So, ito mga sir, pagka gusto nyo bumili, meron po akong iwan na link dyan sa description box. Tsaka dyan sa pin comment. So, legit na seller ito sa Shopee, doublebubblerap.ph. Tapos, yung isa pa nilang shop ay yung bubblebag.ph. So, puro mga digital speedometer naman dun. So, ayan, tara, punta na tayo ng machine shop at magpapabaklas tayo ng tornilyo dito. Kasi doon natin ipapasok yung tornilyo mamaya. Mamaya makikita ninyo yung buong detalye dito. So, lahat ng mga confidential na mga diskarte ay ipapakita ko sa inyo. Ayan, so naka-sidecar tayo mga sir. Ayan. So pwede naman to kahit naka-single kayo. I-explain ko na lang mamaya kapag natapos na. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag niyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Para sa tuwing nag-upload po tayo, ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So dito nga mga sir, papakalag muna natin dito sa kamekaniko ko yung tornilyo. Ayan. So dapat pagka pupunta kayo sa machine shop, nakakalag na to. Ayan, magpapatorno tayo rito. Diyan natin ilalagay yung tornilyo. Ayan, kaya magpapabutas tayo dito. Mas matibay kasi ito pag dito tayo magpapatorno. Ayan, para malagay natin yung stabilizer dyan mamaya. Ayan, pakalag na natin mga sir. Anong size niyan tol? 24 tsaka 22 24 23 wala kami 23. Ayun, nandito pala tayo sa Kamagay. Tapat lang to ng Adesa. Pagka gusto nyo magpagawa dito, punta na lang kayo dito. Ayun, sa Panikitar lang to mga sir, along the highway lang. Tapos yung machine shop, doon tayo lalakarin na lang natin kasi hindi natin pwedeng idalin to dahil kakalagay yung bolts. Gano'n ka ba yung papabutas namin? Ganito. Pangailang ban, buwid? Kalahati, isa na lang. Isa lang, hanggang dyan? 1 inches. 1 inches? Tapos yung kanya G's G's. Yung taba niya, no? Kaya 12, para misanan. 12. Kaya niya. Ay, yung laki? Para sakto-sakto sa ako. Sige, G's o kaya 12, no? Ito na lang. Tatagalin niya rin to. Pero sabihin ko muna 12, no? Kung di niya kaya, G's na lang. G's na lang. Yung pino So yan, kukuha muna tayo ng tornilyo dito na Isa lang, 12. ganyan. Allen bolt muna, no? Yung Allen bolt na lang. 5 volt lang. Ayan, lubog niya yung kalahati. Kahit kalati lang, no? Oo. Hmm. Kung hindi niya kaya, ito na lang. Sige, sige. Ayan, punta na tayo. Magpapatorno na tayo. Ayan, shoutout kay Sean Matt. So yun dito mga sir, experiment lang naman to. Kung gusto nyong gayain, pwede naman. And naghanap lang kasi ako ng sakit sa ulo. Tsaka wala akong mapuntahan yung pera ko kaya dito na lang natin ipupunta para makita nyo rin yung magiging itsura. So yan, nandito na tayo kay DI Dato Machine Shop. Along the highway lang po ito sa tapat ng Mama's Best. Tapos papatorno ko dito. Kung kaya nyo daw po ng 12 hanggang, Anong 12? Ito po. O, pwede yan. Kahit hanggang kalahati daw. Ang i-prepared ko. Opo, hanggang dyan. So yun mga sir, kompleto lahat ng mga gamit dito. Ayun o, lalaki ng machine. Kahit na malalaki yung bolts na ipatorno ninyo, pa machine shop ninyo, kayang-kaya dito mga sir. Ayun, sa Panikitar lang po ito sir. Along the highway, malapit lang sa RS Kamagay, tapat lang ng Mama's Best, yung litsunan. Stainless kasi ito. So dito nga sir, D12 yung ipapatorno natin. Bali 250 yung bayad, kahit na kalahati lang yung pumasok dito.
nagre-retread na. So dito nga mga sir, tapos na nga nating may pa-retread. Ayan, pakita ko lang. Ayan, sige, i-roscas mo nga siya. Ayan, dapat na ruroscas mo siya dito. Ayan, okay na yan. So hindi ko muna pinasagad, pinakita ko lang yung itsura niya. So ayan, isasalpak na nga natin yung tornilyo. Ayan. Kapag ka naka-sidecar kayo, gusto nyo mag-stabilizer, ganyan yung gagawin ninyo mga sir. Tapos ilak nyo na lang din. Siyempre, yung bilhin nyo na lang din na bolts yung stainless para mas matibay. Ito nga mga sir, higpitan nyo na rin yung bolts tsaka yung nut nya rito. Tapos alisin muna natin yung takip dito. Tapos tinanggal na rin pala natin yung susian dito mga sir. Kasi sasayad yung stud nya dito. Ito sasayad yan. Kailangan natin tanggalin yung susian dito. Ayan, bali ganyan yung magiging itsura nya. Sasayad kasi siya dyan. Tanggalin nyo na rin yung bolts dun sa may ilalim ng telescopic. Tanggalin na rin natin ito. Dahil lilipat. Kaya. Ito muna. Yeah. Tapos ngayon nga mga sir, install na natin siya. Kumuha tayo ng Allen bolt na D12. Tapos, ayan, kumuha rin tayo ng spacer. Ganyan lang po siya kalaki. Bali yung speedometer cable, pinasok na lang natin siya dito. Kasi tatama rin yung couplet dito eh. Kaya pinasok na lang natin dito. Pero nasa sa inyo naman yan kung maglalagay pa kayo ng speedometer. Yung iba kasi bumibili na lang ng hub and mile. Tapos kukuha rin tayo ng dalawang spacer, tsaka bolts na digis, tsaka spacer din na hang. Ayan, ganyan yung itsura nya. So sa taas muna kayo maglalagay ng spacer, tapos yung bolts na, tsaka yung CNC na spacer din. Yan, testing. Ayan, testing na natin pagka liliko siya. Kailangan sagad-sagad yan. Ayan, malayo siya sa makina mga sir. Oh. Gawa na lang natin ng paraan para hindi siya tatama dito. Pwede nyo naman nang tanggalin to. Ayan, takpan nyo na lang yung mga butas dyan. Pati yung sa may hose dito, pwede nyo na rin takpan yan. Kasi sa motor show, tinatanggalan nila to eh. Tapos dito nga mga sir, nilagyan na lang din natin ng nut dito. Ayan, tsaka spacer. Para malagay natin yung ABS nya. Kasi pag di kayo naglagay ng nut dyan, sasayad siya dito. Tumama pa siya. Wait tayo dun. Kakapit na rin muna natin. Try muna natin ikabit. So dito wala namang tumatama. Ayan, compact lang siya. Dikit to ah. Putulin natin to. Oo, sige, putulin mo na yan.
Ayan sa may hose, puputulin na rin natin. So dito, hindi pala siya pumapasok sa may hose. Kailangan natin magtabas dito. Optional lang naman to kung gusto ninyong ikabit pa yung pang Euro 4 nya. Tapos mag-iwan na lang ako ng link dyan yung sa video natin kung paano natin tinanggal to. May tutorial tayo dyan. Iwan ko na lang yung link dyan sa baba. Pumasok na. Yun, ginawa niya ng paraan. Ngayon tatansyahin natin kung gaano kahaba yung tatabasan natin sa may hose. Hanggang dyan yung tatabasin mo? Okay. Ay, lagay na rin natin yung hose clamp niya, tapos i-install na rin natin siya dito sa may makina. Tapos ilagay na rin natin yung bolts doon sa may chassis. Ayan. Bali dalawa yan mga sir, digis. Ano sila nakakabit sa'yo? So yan, malayo naman siya dito. Hindi naman siya tumatama pagka lumiligo. Tapos ilagay na rin natin yung hose dyan. Dito, lagay mo na lang dito. Yung dito no. Oo. Ayan, so ito, hindi ko muna papalagay ito. Pero kung gusto nyo ilagay ito, kailangan ninyo magtabas dyan. Dito lang naman kayo magtatabas. Sige nga ito, hindi ko muna. Ayun. Ang galing mo to, oh. Ayun, okay na. So dito mga sir, ay papagrinder ko na lang to para malinis siyang tignan. Papaputol ko na lang yan, no? Pero nasa sa inyo na kung ikakabit nyo pa yan or magpapagrinder kayo. Okay na. Tabi nyo na lang ito. Para pagka gusto ninyong ipa-welding, pwede pa naman yung spot lang naman to. Yan, ikakabit ulit natin. Ang kagandahan dito mga sir, pag nag-convert kayo ng stabilizer, para hindi mawala yung pagka Euro 4. Pero kung mahilig kayo sa motor show tapos naka sidecar kayo, para hindi na kayo magbuto sa chassis, ganyan na lang yung gawin ninyo. And after na nga ninyo makabit yung ABS nya, ibabalik na rin natin ulit sa dati. ABS! Ayan, madali lang naman siyang ikalagkabit, oh. Ayan, mas malinis pang tignan, tsaka kitang kita yung steering damper natin. So dito nga mga sir, kinabukasan, inayos ko nga lang din ulit yung steering damper natin. So bali ganyan na yung magiging itsura nya.
dito nga mga sir, bumili na lang din tayo ng CNC bolt. Ayan, so pakita lang din natin yung CNC bolt. Tapos, ayan, ito na yung itsura niya. Dito bumili na lang din ako ng D12 na CNC bolts din. Tapos, washer. Ayan, para malinis siyang tignan. So ito, ang tawag kasi dito, air suction valve system. Ito yung sa may Euro 4. So wag ninyong tatanggalin ito mga sir dahil kapag ka nagparehistro kayo, ipapabalik sa inyo to. Ayan. So ito kasi yung nagpipilter sa hangin. Ayan, para malinis yung buga ng exhaust natin. Ayan, malayong malayo naman siya dito, hindi naman siya tumatama oh. Ayan, so pakita lang din natin dito. Ayan. Tapos pinasok na lang din natin yung speedometer cable natin dito. Ayan. Pati yung kable niya rito, ay yung bracket niya tinanggal na natin. Ayan, ganyan na yung magiging itsura niya. Tapos kapag kaililiko nyo siya, ayan o. Ayan, sagad-sagad yan. So walang tumatama dito. Ayan o. Ayan, malayo yung space niya rito. Ayan, pakita lang natin sa malapitan. Pati dito walang tumatama dyan. Tapos pag ililiko nyo rin, ayan, wala ring tumatama. Oh, malayo siya. So ang purpose nito kapag mabilis kayo, hindi siya mawiggle at hindi ma-vibrate sa harap. So pwede kayong mag-adjust dito. Ayan, 2 to 16 yung adjustment niya. Pwedeng malambot at saka matigas. So depende na lang yan sa i-adjust ninyo. At yan, dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano mag-install ng steering damper stabilizer na matris dito sa Honda TMX 125 Alpha with sidecar. At mag-iwan na lang ako din ng link dyan sa baba kung saan natin binili itong matris. At wag nyo nga lang din sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. And how cold is that?